Magandang araw sa inyong lahat. Saan man pong panig kayo ng mundo. Magandang araw sa mga nanonood sa isa pa nating talakayan dito po sa Veritas YouTube channel natin. Kung hindi po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo. Kung mga nanonood po kayo ngayon sa Veritas Meta or Facebook page, kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Dito po, piling-piling mga topics ang dinidiscuss natin. Eh? Kaya subaybayan po ninyo ang mga talakayan natin dito. Tulad ngayon, pag-usapan nga natin ito. Sino ba ito? Si Attorney Jose Raulito Paras. Kasi pinag-uusapan ito ngayon eh. Very controversial. Sabi nga ni Senador Ping Lacson, ipapatawag niya daw ito sa susunod na Blue Ribbon Committee hearing. Bakit? Sino ba ito? Actually, controversial ito dahil yung controversial na property sa South Forbes Park, yung number 30 Tamarind Road, controversial yan eh. Yung number 30 Tamarind Road, South Forbes Park, ha? Bakit controversial yan? Sabi ni Saldico sa kanyang video, yung mga pera na dinideliver nila para sa presidente, instruction ni Martin Romualdez at ng presidente, dun daw dalhin sa number 30 Tamarind, South Forbes, sa Forbes Park. Ayun. Kaya very controversial yan. At dapat mag-receive lang daw doon ay si Department of Justice Undersecretary Juju Cadiz. Trusted ito ng presidente, di umano'y ito ang bagman ng presidente. Taga Ilocos Norte din ito. Nababanggit din yan sa testimonya ni Gutesa. Sabi ni Gutesa, nag-deliver daw sila ng pera para sa presidente doon sa 30 Tamarind Road, South Forbes. Kaya very controversial yung property na yan. Kumbaga doon ang bagsakan ng pera na para sa presidente. Ngayon, ayon sa mga lumalabas, si dating Speaker Martin Romualdez umano ang nakabili ng 30 Tamarind Road na property na yan. Si dating Speaker Martin Romualdez. Kaya lang, hindi siya ang nakaprontera. Ang nakaprontera ay yung fraternity brad niya, yung kabrad niya sa fraternity sa law, sa College of Law ng UP. Itong si Jose Raulito Paras. Ito daw yung nakabili. Pero siyempre, hindi rin pangalan ni Paras ang naka-appear sa deed of sale. Ang naka-appear doon ay yung Golden Pheasant Holdings Corporation. Binili daw ito noong 2023, yung 30 Tamarind Road property na yan sa South Forbes Park, 1.665 billion pesos. Binili yan. Ilang yan? Malaki. 3,196 square meters. Ngayon, itong si Raulito Paras, itong si Paras, ay ano ang connection kay aside sa pagiging fraternity brad niya? Yung mga korporasyon ni Martin Romualdez, Benguet Mining Corporation, Benguet Corporation. Alam naman natin ang negosyo ni Martin Romualdez, mining, yung Benguet Mining Corporation. Saka media, yung Media Servicio Production Corporation. Itong si Paras, ay opisyal sa mga corporations na ito ni Romualdez. Kaya trusted umano ito ni Romualdez kasi official ito, board of directors at official ng mga corporations ni Romualdez, Benguet Corporation, yung Media Servicio Production Corporation. Member siya ng Benguet Corporation of Board mula 2018, nag-resign lang noong 2023. At itong Golden Pheasant Holdings Corporation, kabubuo lang noong 2023. Parang binuo para bumili ng mga properties na yan. Kaya masyadong controversial umano itong si Paras. Lumalabas sa parang dummy, front lang ito ni Romualdez. Ngayon, ipapatawag daw ito ni Senador Ping Lacson sa hearing sa susunod na hearing ng Blue Ribbon. Kaya makikilala ito ngayon. At kahit yung mga controversial na property sa yung mga mamahaling mamahaling properties doon sa Soto Grande sa Spain, ito raw ang nakaprontera. Ito ring Jose Raulito Paras na ito. Ito rin ang nakaprontera. Kaya
Sa investigative journalism na article ng ano, ng Rappler, finiture itong si Jose Raulito Paras. Parang ang pattern, ito lagi yung nakaprontera, pero kay Romualdez ang mga properties. Yan yung ano, marami pang properties na ganun, na si Romualdez ang pinaniniwalaang may-ari. Pero ito lang ang nakaprontera, itong si Jose Raulito Paras. Kaya kailangang maimbestigahan ito, ah, kung ano ba talaga ang involvement niya. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, ipapatawag daw ito sa susunod na hearing eh. Posibleng ipatawag itong si Jose Raulito Paras. Ngayon, nabanggit din si Roque diyan. Kasi ano ito eh, ito ang founder ng isang kilalang law firm, itong si Paras, na imbitahan si Roque para mag-lecture. Ngayon, may kumalat sa social media na may connection din si Roque dito kay Paras. Kaya nag-react kaagad si Roque, sabi ni Roque, Attorney Paras, wag at saka Tambi, ang Tambi tinutukoy niya si Romualdez, wag niyo akong gagamitin sa anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ah, yan yung ano, tungkol kay Paras. Kaya yung hearing nung isang araw, nung January 19 na may dalawang babae na present, si Senador Ping Lacson, yun ay ano, yun ay staff ni Rico Ocampo. Isang mayaman din, bilyonaryo din yata yan, nagre-renta lang siya doon, nagli-lease siya doon sa property na yon. Yung property na yon sa 30 Tamarind Road, South Forbes Park. Ang may-ari talaga noon dati, si Doris Magsaysayho, isang bilyonarya din. Nagli-lease lang itong si Rico Ocampo. Kaya lang, bininta na nga ni Doris Magsaysayho, bininta niya ito dito nga sa Golden Peasant Holdings Corporation na ang may-ari ay naka-reflect na may-ari ay si Jose Raulito Paras. Ngayon, di umano, ang kinuha para mag-renovate ng property ay si Diskaya na nakita nung dalawang babae na yon, yung staff. Kaya lang, nung tinatanong si Diskaya, dinideny. Dinideny. Oh. Pero sa susunod, ang ipapatawag si Jose Raulito Paras. Kasi ito yung naka-reflect na may-ari, 99% ng shares ng Golden Peasant Holdings Corporation na nakabili ng nasabing property kay Doris Magsaysay. Maano, mga kabunyog, mga kababayan, marami talagang mga sanga-sanga ito. Ha? Kung magko-cooperate siguro yan si Jose Raulito Paras, oo, kay Speaker Martin, kaya lang imposible naman yan. Kaya kailangan talaga si Diskaya sana nag-cooperate na, ay hindi eh. Kaya ewan ko dito kay Marcoleta, may tiwala kay Paras, ay kay Diskaya. Tistigo raw laban kay Romualdez, hindi naman nagtitistigo laban kay Romualdez. Paano yan? Anyway, o yan mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.